Araw mga bata, para sa ating unang araw, mga gawaing pangrelihiyon at paniniwala ng pamilya. Ano ang ginagawa ng inyong pamilya bago kumain? Ano naman ang ginagawa ninyo tuwing linggo? Ang mga ito ay halimbawa ng gawaing pangrelihiyon at paniniwala ng pamilya. Ano ang gawaing panrelihiyon? Ito ay mga gawain ng pamilya na may kinalaman sa pananampalataya o relihiyon. Halimbawa, pagdarasal bago kumain at bago matulog. Pagsisimba tuwing linggo. Pag-aayuno tuwing mahal na araw. Pagdiriwang ng pista ng patron. Pamamanata o debosyon. Lahat ng pamilya ay may kanya-kanyang gawaing pangrelihiyon at paniniwala. Ang mga gawaing ito ay nagpapakita ng pananampalataya at pagpapahalaga ng pamilya. Dapat itong igalang at sundin dahil ito'y nagpapalapit sa Diyos at nagbubuklod sa pamilya. Ang pamilya ni Ana. Tuwing linggo, maagang gumigising si Ana kasama ang kanyang pamilya. Magkasama silang naghahanda upang magsimba. Pagkatapos magsimba, sabay-sabay silang kakain sa bahay at magdarasal ng pasasalamat. Tuwing gabi naman, hindi nakakalimot ang pamilya ni Ana na magdasal bago matulog. Kapag mahal na araw, sila ay nag-aayuno at nagsisimba ng Biyernes Santo. At tuwing kapistahan ng kanilang patron, sama-sama silang dumadalo sa misa at nakikilahok sa prosesyon. Masaya si Ana dahil sa mga gawaing ito. Nararamdaman niya ang pagmamahalan sa kanilang pamilya at ang pagiging malapit nila sa Diyos. Bakit mahalaga ang pagdarasal ng pamilya? Ano ang nararamdaman ninyo kapag kasama ninyo ang pamilya sa pagsisimba? Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang pinahahayag at mali naman kung hindi. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang ginagawa bago matulog? Kailan madalas gawin ang pagsisimba? Ano ang tawag sa hindi pagkain ng karne tuwing mahal na araw? Ano ang ipinagdiriwang ng pamilya at komunidad para sa kanilang patron? Ano ang tawag sa taunang debosyon ng ilang pamilya bilang pasasalamat? Laging tandaan, ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang gawaing pangrelihiyon at paniniwala. Ang mga gawaing ito ay nagpapakita ng pananampalataya
at pagmamahalan sa pamilya. Mahalaga ang pagdarasal at pakikilahok sa gawaing pangrelihiyon upang maging matatag ang ugnayan ng pamilya at mas mapalapit sa Diyos. Laging igalang at pahalagahan ang paniniwala at gawaing panrelihiyon ng bawat pamilya. Araw, mga gawaing panrelihiyon at paniniwala ng pamilya na nagpapalakas ng ugnayan. Tayo ay magdasal. Panginoon, salamat po sa pagkakataong makapag-aral. Bigyan niyo po ako ng talino at sipag upang maintindihan ko ang aking mga aralin. Tulungan po ninyo akong maging masunurin at masigap upang ang lahat ng aking ginagawa ay makapagbigay puri sa inyo. Amen. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano ang ginagawa ng pamilya? Ano kaya ang epekto nito sa kanilang pagsasama? Ang gawaing panrelihiyon ay nagbubuklod at nagpapatatag sa pamilya. Ang bawat paniniwala o gawi ay may positibong epekto sa samahan ng pamilya. Dapat igalang ang paniniwala ng bawat pamilya dahil ito ay bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Mga gawaing panrelihiyon at ang epekto nito sa pamilya. Gawaing panrelihiyon, sama-samang pagdarasal. Epekto sa pamilya, nagiging mas mapayapa at malapit sa isa't isa ang bawat miyembro ng pamilya. Gawaing panrelihiyon, sama-samang pagsisimba. Epekto sa pamilya, nagiging mas buo ang pamilya at nagiging mas malapit sa Diyos ang bawat miyembro nito. Gawaing panrelihiyon, pagdiriwang ng pista. Epekto sa pamilya, nagiging masaya at nagkakaisa ang pamilya. Napapalalim ang pananampalataya sa Diyos. Gawaing pangrelihiyon, pag-aayuno. Epekto sa pamilya, natututo ng pagtitiis at pagpapahalaga sa sakripisyo. Gawin natin. Sharing time. Magbahagi ng mga ginagawa ninyo sa inyong relihiyon kasama ang inyong pamilya. Mahalaga na igalang at pahalagahan ang paniniwala ng bawat pamilya. Ang pananampalataya ay hindi lamang nagpapalapit sa Diyos, kundi nagpapalakas din ng pagmamahalan sa pamilya. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang pinahahayag at mali naman kung hindi. Laging tandaan, laging magdasal kasama ang pamilya. Ang pagsisimba ay nagpapalapit sa Diyos at sa pamilya. Ang pamamanata ay tanda ng pasasalamat at pananampalataya.
Ang gawaing panrelihiyon ay nagpapalakas ng pagmamahalan sa pamilya. Ikatlong araw, pakikilahok sa mga gawaing panrelihiyon ng pamilya. Anong mga gawaing panrelihiyon ang nakapagpapatatag sa pamilya? Ano ang nararamdaman ninyo kapag sumasama kayo sa inyong pamilya sa pagdarasal o pagsisimba? Bakit mahalaga ang pakikilahok sa mga gawaing pangrelihiyon? Ang pakikilahok sa gawaing panrelihiyon ay mahalaga dahil nagpapakita ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Nagpapatibay ng ugnayan ng pamilya. Nagtuturo ng mabuting asal at disiplina. Nagbibigay ng kapayapaan at kasiyahan sa puso. Nagpapalakas ng pananampalataya ng komunidad. Nagiging huwaran sa susunod na henerasyon. Ano ang mangyayari kung hindi tayo makikilahok sa gawaing panrelihiyon ng ating pamilya? Ano naman ang epekto kung lagi tayong nakikilahok? Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang ipinapakita natin kapag nakikilahok tayo sa gawaing panrelihiyon? Ano ang epekto ng pagsasama-samang pagdarasal ng pamilya? Ano ang natututunan ng mga bata kapag nakikilahok sila sa mga gawaing panrelihiyon? Ano ang nararamdaman ng pamilya kapag sabay silang nagsisimba? Ano ang naipapakita ng pamilya sa komunidad kapag sila ay sama-samang nakikilahok sa gawaing panrelihiyon? Laging tandaan, ang pakikilahok sa gawaing panrelihiyon ay nagpapakita ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Natututo tayong maging disiplinado, magtiis at gumawa ng mabuti kapag nakikilahok sa mga gawaing panrelihiyon. Ang mga pamilyang nakikilahok sa gawaing panrelihiyon ay nagiging huwaran sa kanilang komunidad. Ikaapat na araw, kahalagahan ng pagiging masunurin sa gawaing panrelihiyon ng pamilya. Tayo ay magdasal. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na ipinagkaloob ninyo. Salamat po sa aking pamilya, mga guro, at mga kaibigan. Salamat po sa pagkain, tirahan, at sa lahat ng biyaya araw-araw. Naway, lagi po akong maging mabait at masunurin bilang pasasalamat sa inyo. Amen.
Ano ang ginagawa mo kapag niyaya ka ng inyong magulang na magsimba o magdasal? Bakit mahalaga ang pagiging masunurin sa gawaing panrelihiyon? Ano ang mararamdaman ng magulang kung sumusunod ang anak? Ang pagiging masunurin ay tanda ng pagmamahal at respeto sa pamilya at sa Diyos. Kapag tayo ay sumusunod sa gawaing panrelihiyon, ipinapakita natin ang ating pananampalataya. Ang masunuring anak ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanyang mga magulang. Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagiging masunurin at iguhit naman ang sirang puso kung hindi. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang ginagawa ng masunuring anak kapag niyaya siya ng magulang na magsimba? Ano ang naipapakita ng pagdarasal bago kumain? Ano ang mararamdaman ng magulang sa masunuring anak? Ano ang bunga ng pagsunod sa gawaing panrelihiyon? Ano ang ibig sabihin ng pagiging masunurin sa gawaing panrelihiyon? Laging tandaan, ang pagiging masunurin sa gawaing panrelihiyon ay tanda ng pagmamahal at paggalang sa Diyos at sa pamilya. Ang pagsunod sa panalangin, pagsisimba, at iba pang paniniwala ng pamilya ay nagpapalapit sa atin sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!